Nagpapaaraw po kami ni Baby Sky. Paaraw na po siya. Happy 2 weeks old Sky. Tanggal rin kanyang pusod. 1 week pa lang natanggal na yung pusod niya. Last week. 1 week pa lang siya, no? Natanggal na yung kanyang pusod. Happy 2 weeks old Sky. Ang init. Paaraw time. O, just 2 days siya din nakapagpaaraw kasi makulimlim. Ngayon na lang ulit. Ito ang Sky namin. Parang kailan na nasa tiyan pala. Ngayon, ito na siya. Oh, haba-haba na. Oh. Ma-attitude na. Nagpapapuyat na. Marami ng 2 weeks pa lang kami. Mga magulang niya zombie na. Payat na ako kakapuyat. Kay Sky. Okay lang yan. Lalaki din yan. Mabilis na yan lalaki. Tinawa. Utus. Utus, 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 utus. Utus, utus, utus. Papaaraw po kami. Ha? Magbibideo ako ng namin ngayon. Day in the life namin is Sky. Hanggang mamayang gabi. Time check ng puyat. Pa-vlog to pa-vlog. Time check ng puyat. Every 1 hour nagigising. Dumidede. Ayan. Ito lang kami sa loob ng bahay. Ayan ay araw. Ayan yung bintana. Hindi namin kailangan lumabas para magpaaraw kasi pasok na pasok yung dito. Init sa may bintana. Kaya din namin kailangan lumabas. So, diba? Hindi na hassle. Dito lang sa loob ng bahay. Ay, yung aming boy. So, ayan. Time is 7 o'clock pa lang. 6:55. 15 minutes lang kami magpapaaraw. Sa maya, maliligo siya ng 9 o'clock. Tapos matutulog yan maghapon. Pagkatapos siya maligo, tulog yan. Gigising lang yan, dede. Papalitan diaper. Tapos mayang gabi, gising-gising po siya. Hindi po tuloy-tuloy ang tulog niya. Pero pag tanghali, tuloy-tuloy ang tulog ng batang yan. Nakikinig lang, oh. Laki ng tenga, oh. Oh, ang tawang gusto mo ng ilong yon. Atis. 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 Negers po siya, negers. Negro na po yan, ha. Atis. Ang laki ng tenga. Nagpapatugtog kami ng ayan. Ng baby song, newborn song, mga bagong mga baby song. Para ipakikinggan lang niya. Masanay siya sa ingay, sa sounds. So, ayan naman ulit. Papaarawan ko muna yung kanyang likod. Ayan, dimple niya nakita, oh. May dimple yan, 2 yan. Tinali yung dimple ni mama, 1 lang. Ayan po kami, paaraw. Wala po kaming taga-camera. Ito po si Sky, Baby James Sky. Hello ka sa mga marites. Hello mga marites. I'm Baby James Sky. Paaraw po kami. With sounds, baby song. Opo. Atis. Tapos na po kami magpaaraw. Mamaya maliligo naman si Sky. Oh, tulala muna siya. Higa-higa muna siya. Mag-aalmusal muna si mama. Magbe-breakfast muna si mama kasi the time is, oras na ba? 7:15 na. So, ayan. 7:15 a.m. Magbe-breakfast muna si mama. 9 o'clock maliligo si Sky. A day in a life namin to. Ito ang gawain namin maghapon. Mga sa umaga pa lang kami. Hanggang mamayang gabi to ang video na ito. Kung anong oras siya gigising sa gabi, bibidyoan ni mama. Ayan na. Hello, Pogi. Sa laki ilong laki-laki ilong-ilong butas ang ilong ng bebeng ko Diyan ka lang maya ka na magdede. Almusal muna si mama. Epekto naman 2 weeks. Tulog. 2 weeks nang walang maayos sa tulog. Simula nung lumabas si Sky, wala nang maayos na tulog.
Liligo, T-Sky. Liligo na po siya. Liligo na po, T-Sky. Nasaan yung sabon niya? Ang silalim. Saan? Liligo, T-Sky. Liligo ni Mama. Natus. Subatin na natin ang kanyang ulo. Talagyan natin na ito sa'yo na, iiyak na. Iiyak na ang bata, iiyak na. Iiyak na, iiyak. Oh, huwag mo yan ang kamay mo dyan. Lagyan natin sabon. Diyan siya nalulula, oh, pag naliligo. Opo, opo, opo. Dito siya nalulula. Nag-start. Opo, 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 opo. Opo, hindi naman pwede kasing pwedeng kargahin kita habang naliligo. Kasama yan sa paglaki, anak. Kailangan mong susan natin likod sabon. Opo, opo. Oh, no, nalulula talaga siya. Opo, kailangan kasi mga maligo eh. Pwede na yung papa. Pwede na yung video. Pang clip-clip lang. At ayan, natutulog na po ang aming Sky. The time is 10 o'clock. Tulog na siya. Maghapong matutulog yung mga Marites. Gising lang yan para magdede at magpalit ng diaper. Maghapon yan, magdamag yang ay maghapong tulog. So mayang gabi, pag gising-gising, every 1 hour gising, tulog, gising, dedede. So ayan, tulog-tulog siya. Mamaya na lang ulit. Tapos siya mag-rolly, fresh na si Sky. Hello mga Marites. So, time check tayo. It's 12:15 p.m. 12:15 na. So ayan, tulog pa rin si Sky. Ayan siya. Tulog pa rin si baby Sky. So, dumede lang siya at saka pilitan ko ng diaper. Tapos tulog siya ulit kasi umaga ngayon, tanghali. So tulog niya talaga gantong oras. Ang sarap ng tulog niya pag gantong oras mga Marites. Talagang ano siya, didede lang tapos palit diaper, tulog siya ulit. Sa gabi lang talaga siya, sa gabi mahirap siyang mag-video ko mamayang gabi. Time check tayo ng gising niya. So ayun, sa gabi talaga ang tulog niya minsan maganda, minsan hindi. Kadalasan 1 hour gigising. Tapos parang hindi kasi siya satisfied sa breast ko. Nagpapag-breastfeed kasi ako mga Marites sa kanya. So hindi siya satisfied sa gatas ko kasi mahina yung milk ko. Hindi ko alam kung bakit. Nagmamalunggay capsule naman ako umaga hapon, nagmamaylo, nagkakain ng mga sabaw-sabaw, malunggay, pero ganun pa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero doon sa una kong anak 20 years ago, malakas naman yung yung gatas ko. 18 pa lang ako nun. Ngayon 38 na. So ayun, hindi ko alam kung bakit. Dati sobrang lakas ngayon ng hina. Meron siya pero hindi siya ganun kalakas. Hindi nga ako makapag-pump. Ang bala ko pa naman magpa-pump ako. Ang inaaso. Magpa-pump ako para makatipid ba sa gatas, magbabattle siya para hindi siya iinom kapag sobra-sobra yung gatas ko. Just ko hindi ko na-expect, buti lang hindi pa ako nag-order ng mga yung pump na yan, tsaka yung mga lagay ng mga gatas. Kasi na-expect ko talaga, lakas ang gatas ko. Kabaliktaran pala. So ngayon nangyayari, nagmi-mix kami ng formula. Bona, nagbubona kami kasi sa ospital, ay sa lying in, wala pa akong gatas. So 3 days ako bago nagkaroon ng gatas sa dibdib ko. So pinabilang muna kami doon ng midwife ng gatas, bona, kasi nga nagugutom na siya, hindi pwedeng hindi siya dumede. Siyempre wala talaga akong gatas kahit anong gawin ko, di ba? Bawal naman daw talaga yun, kaso no choice naman, wala talaga akong gatas. Saan siya ni dede? So kailangan pinabilan namin siya ng bona, pinabilang muna siya ng mga midwife doon. So yun na, okay naman sa kanya yung bona. Kaya ngayon ginagawa ko, nagmi-mix kami kasi hindi siya nakakatulog kapag bitin siya sa sa breastfeed ko. So ano siya, bitin. So yung tulog niya, pahinto-hinto. Putol-putol, di siya nakakatulog na medyo mahaba kahit malang 3 hours, 2 hours, wala. Pero pag nakakadede siya ng bona, medyo tumatagal siya, nakakatulog siya 2 hours, 3 hours, ayun. Tapos gigising ulit ako, padededehin ko ulit siya sa akin. Kasi papadedehin ko lang siya mga 2 beses lang. Pero sa akin ko pa rin siya pinapadede kapag kaya. Kaya puyat ako kasi, di ba mga baby, matagal magsipsip, matagal silang dumede kapag sa breastfeed. Kasi halos oras. Kaya yung antok ko talagang daw makahiga. Hanggang matapos siya, saan sarap na ng tulog niya, ako hindi. So hanggang matapos siya magdede, saka lang ako makakahiga. Ba't ang tagal mo? 12:10 yung pasok ko. Uwian. So ayun,
doon lang ako makakahiga kapag tapos na siyang dumede. Minsan, 1 hour, 2 hours akong nakaupo, nagpapadede sa kanya. Kaya puyat na puyat ako. Pero kung breastfeed lang, ay kung ano lang siya, battle lang, siguro hindi ako ganun kapuyat. Para syempre, kailangan ko pa rin siyang padedehin. Kasi mas gusto ko pa rin yung breastfeed sana, na ito lang talaga, kaso hindi kaya. Kaya nagpa-formula kami. Yun yung ano, para masatisfy siya. Gaya ng ganyan, ngayong tanghali, pinapa-breastfeed ko lang siya. Pero kapag tapos siya maligo, or ano, matutulog siya, tanghali, padayin ko siya ng bona, tapos ang pagka gumising siya ulit, breastfeed na lang yan, tapos lapag ko siya ulit, ganun. Tapos yun, saka ako matutulog, kaya ganito, tulog siya, matutulog ako niya, kahit makatulog ako ng 1 or 2 hours, masaya na ako doon. May mga ganun akong tulog, okay lang. Sa gabi naman may tulog, pero 1 hour, ang mga pinakamahaba ko na yung 3 hours, kaso putol-putol, alam mo yun, yung 3 hours na nga lang, putol-putol pa. Kaya ang sakit sa ulo, ang sakit sa mata, tapos habang nagdedede siya sa akin, talagang, ganun pala talaga, antok na antok. Ayan talagang buhay, buhay bagong panganak. Magbabago yan, ewan ko anong month pa. Kasi talagang 2 weeks pa lang siya, 1 week pa lang siya, 2 araw pa lang siya dito sa bahay, 1 araw pa lang, nagpapuyat na siya. Nung unang araw, okay, pangalawa, yan na. Tapos hanggang ngayon, kaya puyat-puyat. Tsaka tayo, syempre mga nanay, nagbabantay. Kahit sabihin natin, gumalaw lang siya konti, nagigising tayo, di ba? Hindi tayo nakakatulog ng mahimbing. Hanggat nakikita natin silang paggalaw-galaw. Saka lang tayo nakakatulog kapag mahimbing na rin talaga yung tulog nila. Syempre, ganun tayong mga nanay. Hindi natin sila maiwan ba ng yung sa tulog natin, pero yung baby hindi, di ba? Kaya ganun. Ewan ko sana next month magbago na siya. So 2 weeks na siya ngayon. Friday ngayon eh. Saan na remote? Wag gumagalaw. Mamaya mo na i-play. Friday ngayon, August, date ngayon? 8? August 8. So ayan, 2 weeks na siya. Mag-1 man siya sa 25 pa. Tagal pa, 2 weeks pa ulit. So at least ngayon naka 2 weeks na kami. Sana, next month, magbago-bago na yung, yung oras ng tulog niya. Pero okay naman kahit paano, nakakatulog siya sa umaga, nakakilos ako, nakagawa ko ng gawain, kagaya ng ganito. Pag wala may work na si Pangit, marami na akong gawain, okay lang din yun, tulog siya sa umaga, at least pwede ako magkikilos. Kasi 2 weeks, pwede naman na yun, 3 weeks, medyo kaya ng katawan ko. Wag lang maglaba, wag lang mabibigat. Kaya ko naman siguro yung mga konting walis, hugas, ganun. Okay naman na yun. Importante, wag lang yung mabibigat, laba-laba. 1 week naman na, 2 weeks naman na ako, okay na yun, di ba mga marites? So, ayun lang naman. Update ko lang ngayong tanghali. So, mamaya ulit tayong hapon, tapos gabi, hanggang umaga tayo. A day in a life namin mag-ina ni Sky. Tapos ayun, yung magkakwento lang din ako konti dun sa may lying in na nangyari sa akin. So ayun nga, nanganak nga ako, di ba? Ayun, sobrang sakit, sobrang sakit sa balakang. Mamarites, talagang pasuko na ako. Masakit, pero kaya ko naman. Hindi nga ako umiyak eh, pero yung yung maririnig dito sa video, para akong yung umiiyak pero walang luha. Kasi talagang ganon, kasi talagang doon ko kinukuha yung lakas ng ng loob ko, yung tapang ba, yung sakit, parang doon ko inilalabas, yung ganong reaction, pati pag-iri, sobrang hirap, ina-expect ko may iri ko lang siya ng 3 beses, pero hindi, ang dami, 1 oras ata kami, bago ko siya nailabas, kasi kailangan nihilab pa siya bago ka umiri, diba? Pag umilab, saka lang iri, ang hirap kasing pagsabayin, alam mo yung humihilab na, nasasabayan mo ng iri, kaya hindi na ako marunong umiri, hindi talaga ako makairi mga marites, parang alam mo yung nangyayari, nabibitin, dapat, diba, mahaba, kahit anong gawin kong ganun, hindi kaya. Pero ito yung huling-huling-huli na talaga na parang ubos na yung lakas ko. Kasi talaga hindi ko na rin kaya. Pasok ko na yung mga midwife. Ayun, nilabas ko na talaga yung pinaka matindi kong ire. Hindi talaga ako huminga. Kahit talagang, hindi man ako nahihirapan huminga. Kaso, syempre tayo may mga taong mahina yung natin, yung paghinga natin, di ba? Hindi natin kaya yung 10 seconds, 20 seconds. So, kailangan kasi 10 seconds to 15 seconds. Hindi ka talaga hinga, ganun ka lang. Ganon lang gagawin mo. So, doon na yung nangyari. Pasok ko na yung mga tagal kong nag-iri-iri, siguro mga 5 beses, 6. Wala pa rin. Yung pinakahuli yung talaga nilabas na. Tsaka lahat yung 2 midwife, shoutout sa inyo ate. Kundi dahil sa kanila talaga. Sila na, hindi na ako may iri kasi talaga hindi ko na kaya. Pinush na lang ng isa, tapos yun, ginanon na yung ulo ni Sky. Kaya ulo ni Sky medyo tumulis yun dito. Pero okay naman na ngayon. Hinihilot-hilot lang namin. Tumulis lang siya ng konti. Kasi nandoon na siya, hindi ko lang siya may iri na maayos. So ayun, hindi na talaga. Hanggang kay Sky na lang, hindi na mag-iisa. Mahirap na rin, matanda na, may edad na. Pasabi, pag magpuntis pa daw ako, magsisaryan na ako kasi hindi na ako makairi na maayos. Tsaka medyo malaki si Sky kontra kay Justin. Si Justin kasi 2.3 lang. Si Sky kasi is 3.1. So, mas malaki siya. Nagkamali lang ng timbang. Kasi nakalagay, kala daw 3.3. Sira pa rin timbangan. So, ayun, 3.1 lang si Sky na nilabas ko. Ay, diba, ang layo kay Justin. Kaya si Justin, 3 iri lang. Mabilis ko na ilabas. Hindi kagaya ni Sky. Talagang sinisira na yung kipay ko. Talagang binubuka na lang. Mailabas na lang si Sky. Wala na akong pakialam doon sa sakit. Basta mailabas ko. Halo-halo yung pakiramdam ng sakit. Sakit ng balakang. Sakit ng kipi. Lahat.
Diyos ko, pagkatapos ko ilabas si Sky, nangangatog na yung buong katawan ko. Pero okay naman, thanks God, hindi ako inatake ng panic attack ko, anxiety ko. Kasi madalas ako ganyan kapag kinakabahan. So, kung hindi naman kasi ako kinakabahan nung manganganak ako. Excited kasi ako makita si Sky. So, yun daw kinakabahan. Kaya hindi ako inatake ng anxiety. Kasi minsan pa nagpapanik attack ako, hindi ako nakakahinga. Talagang kinakapos ako. Yun ang iniisip ko noon, paano pagka ganun, hindi ako makahinga. Kapusin ako, syempre nakahiga tayo, tapos nakahiga ako, tapos yung persa, di ba? Buti na lang, thank you Papa Jesus talaga. Maganda yung pangangatawan ko nung araw na yun. Talagang nakikita ng mga midwife na kayang-kaya ko, malakas ako. Iri lang ang problema. Talagang alam nilang desidido ako na mailabas si Sky na normal. At saka ang ganda ng progress ko, mga marites. Talagang halos ilang oras lang, nung nilagyan ako ng swero, 1 hour lang. Isang oras kalahati na ilabas ko na si Sky. Talagang bilis, di ba? Hindi siya pero tingin ko 2 days ako nag-labor. Yung pananakit ng puson ko na yun, nag-i-start na yun. Tapos yung parang may tumulo sa akin na sinabi ko, parang bigyan, siguro yun na yun, kasi hindi naman tutulang ihi ko eh. Hindi lang, siguro parang konti lang siya. Tapos yung sobrang sakit kasi talaga, hindi ako makalakad. Yung lakad ko, alam yung lakad na nag-labor. Pero 1 to 2 3 cm pa lang yun. Pero nag-labor na ako ng feeling ko 2 days. Pero kaya naman, pero sobrang sakit talaga. Napanood nyo naman sa video, di ba yung kwento ko, sobrang sakit. Tapos ayun, kinabukasan, mga ilang araw, lumabas na yung, yung 2 days nakalipas, lumabas yung mucus plug ba tawag doon, ayun. Yun na yun, nag-start na. Sumasakit-sakit siya, pero mild lang, hindi siya sobrang sakit. Kaya yun, nagyan na ako ng swero. Grabe. Talagang, gumagano na ako, sobrang sakit. Grabe. Talagang alam mo yun, nangangalo yung binti mo. Sa mga nanganak na dyan, shout out sa inyo. Diba, alam niyo yung sakit kung paano. Sakit mag-labor, sakit ilabas, tapos yung dugo, alam mo yun, yung natanggal yung yung placenta, ay sarap sa pakiramdam. Tapos tinahina, hindi ko naman siya naramdaman yung tahi kasi may anesthesia. Basta yun, grabe yung kasi kay Justin, tsaka alam mo yung umiiri kayong mga marites, grabe, antok na antok ako. Kala ko dati kay Justin lang yun, yung inaantok ko, kasi kay Justin dati, naalala ko, antok na antok talaga ako nung umiiri ako. Sobrang antok na antok ako, humipikit na ako, sabi wag ako matulog. Kaya pagkalabas si Justin, ang sarap talaga ng tulog ko. Dahil siguro din sa anesthesia, kaya antok ako. Nagising ako noon hapon na. Pero kay Sky, antok na rin ako, pumipikit na ako. Sabi ng mga midwife, pag ako matulog, wag ako matulog. Kasi talagang nakikita nilang gumagana na talaga ako. Talagang pumipikit na ako. Sabi ko, inaantok na ako. Sabi ko ganun. Wag ka matulog. Kasi alam mo yung parang pagod ka na hindi mo maintindihan. Wag ka matulog. Tapos pag umihilab na yan, nawawala yung antok ko. Pero pag walang hilab, grabe yung antok ko. Talagang pumipikit ako ganun. Nakaiga ako doon sa delivery room. Tapos pag umihilab na yan na, ere na naman. So, lahat ng sobrang sakit ang buong katawan ko. Pagkatapos nung kasi yung pwersa, gaganon ka. Kailangan iaangat mo yung ulo mo. Sakit ang mga ganito ko. Likod ko, Diyos ko, sakit nun. Tapos yung dito ko sa puson ko. Ay, grabe. Halos 1 linggo akong hindi nakakalakad. Hanggang ngayon, di pa siya masyadong magaling kasi sobrang sakit. Alam, para ako nalumpo. Kala ko hindi na ako makakalakad. Yung lakad ko talaga sobrang bagal, nangangatog. Ganun kasakit. Yun nangyari doon sa puson ko. Hindi ko alam, sabi ng mga midwife na ano daw yun. Siyempre, namabas yung baby na lamog. Pero kay Justin, hindi ko matanda ko sumakit yun eh. Ang sakit sa akin kay Justin yung tahi ko. Ngayon yung tahi, hindi masyado. Nakayaan ako dumumi, hindi masyado masakit. Itong puson ko ang ininda ko noon, ang sakit talaga. Nalakad ko mga martes, parang alam mo yung matanda. Yung ganyan yung lakad ko. Ganyan kabagal. As in. Talagang sobrang sakit. As hindi ako makaupo na maayos, makatayo. Ganun nangyari. Kasi parang nalamog yung puson ko. Hanggang ngayon masakit siya. Hindi ako makalakad pa rin ng Tsaka hindi ko pa rin siya masyado maitaas. Kung mga 1 month pa ito bago ganun mali. Kasi 2 weeks na. Kaya 3 weeks. Ganun. Pero wala naman ako dugo. 2 weeks lang nawala na. Bago 1 week lang mahigit, nawala na yung aking dugo. Tapos pababa yung dugo ko. Kaya lagi nagpe-perosulfate ako. Sa dami pang dugong nawala sa akin. Sobrang dami. Kaya nagpe-peros ako. Dalawang iniinom ko. 3 months ako magpe-peros. Kasi nga, dami na walang dugo sa akin. Bukod doon, bago ko pa ilabas si Sky, kulang daw ako sa dugo. Medyo anemic. Kaya, pinapainom na ako ng peros. Nung kaya 3 buwan ako magpe-peros para bumalik yung dugo ko. So, ayun. Di ba, haba ng kwento ko. Kasi, kakaibang karanasan. Pero thank you, Papa Jesus talaga. Na maganda yung, ko nun. Pangangatawan ko nun. Thank you sa mga midwife na nagpaanak sa akin. Ang babait yung ate. Salamat. Dapat OB talagang papaanak sa akin. Kaso, sinabi ng mga midwife na kung kaya ko naman, huwag na mag-OB. Kasi nga doon ang progress ko. Gumawa na lang ako. Pero pag hindi ko daw kaya, saka tatawagan si Doc. Ayun. Nakaya na naman. Nailabas naman. Yung nilabas ko si Sky, di ko na naramdaman eh. Kasi talagang, alam mo, yung feeling ko di ko siya mailalabas. Pero nailabas ko pa rin siya. Kaya thank you, Papa Jesus talaga. Tama lang. Bilib ako sa maraming mga anak dyan. Kaya mga anak ng marami. 10, 12. Diyos ko, sobrang bilib ako sa inyo.
Mantala ko dalawa lang, parang feeling ko sobrang hirap na. Kaya naman, pero masakit talaga. Talagang wasak na wasak ang kitay mo. Just ko talagang binawarak na para lang ilabas si Sky. So ayun mga marites, yun yung aking karanasan sa aking panganganak kay Sky. Pero worth it naman ang pagod kasi may Sky na ako, di ba? Na parang pangarap na lang yun na hindi ko akalain matutupad-pad. Pangarap na lang na magkakaroon pa ulit ng isang anak. Pero andito na, di ba? Hindi natin akalain. Si Lord ang nakakaalam ng lahat kung kailan niya ibibigay sa atin. Kaya sa mga hindi pa magkaanak dyan, pray lang, bibigay din niya sa inyo ni Papa Jesus yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, kapag binigay sa inyo ni Lord, bibigay yun, di ba? Kaya tiwala lang, pray lang. Kaya hindi ka mag-pray, pag binigay niya, bibigay niya. Kasi ako sumuko na, hindi na ako nagdasal na magkaroon po ulit ng baby. Pero binigay niya kusa sa akin, si Sky. So, dami yung pinagdaanan, naglihi, nagbuntis, check up, sama ng pakiramdam, maging masama pakiramdam kung buntis ako, nahihilo na, dami kong pinagdaanan, pero ito na, bagong pagdadaanan ulit ang puyat, pero carry lang yan. Makita ko lang yung ngiti ni baby, masaya na ako, nawawala yung pagod ko, nawawala yung antok ko, diba? Kahit pagod tayo, lalaki din yan, ilang buwan lang tayo magtitiis, buwan lang yan, kasi pagdating ng mga 7 months niyan, 5 months niyan, mag-iiba na yan, diba? Tapos mag-iisang taon na, mag-iiba na rin, ayun, think lang na wag magkakasakit, kasi mahirap pag magkaroon na sakit ang baby. At isa lang lagi na sila masigla. Tsaka si Sky is matapang, malakas talaga siya kasi ang ganda ng heartbeat niya dun pa lang sa lying in, mga anak na ako. Hindi ko siya mailabas, pero yung heartbeat niya, sinecheck yung heartbeat niya, maganda. Kasi matapang, sabi nga ng midwife, pasalamatan na daw malakas si Sky at sagana sa vitamins. Kasi kahit ang tagal ko siya na ilabas, okay pa rin siya. Okay na okay siya. Talagang lumalaban yung aking baby. Kasi gusto niya na rin makita ang mama at papa niya. So, ayun mga marites, mamaya na ulit tayong magkwentuhan. Nakaba na ng aking kwento. May ulit. A day in life to ng aking kasama na si Sky. So, ayun, kita-kits tayo mamaya para sa mga update ng aking pagpupuyat. So, ayun, kita-kits later, alligator. Ayun, mga marites, time check po tayo. Hapon na. Magpo 4 o'clock na. 3:45 PM. Gising po si Sky. Siya ay nagugutom na. Gigising lang po yan para dumede. So, papadidein na yan ni Mama. Magdedede po siya. Mag-breastfeed po siya ngayon. Ayan. Iyak na siya. Iyak na. Ayan, nagutom na si Sky. Hello, mga marites. For today's video ay ang aming a day in the life ni Sky, ni baby Sky. So, mga marites, time check tayo is, ano oras na ba? Mag na 9 o'clock na ng gabi. So, ano na siya? Tingnan ko lang oras. 8:53 PM. So, ayan, nakahiga na kami. Nakalatag na kami ng higaan pang gabi. Ayan yung crib niya. So, umaga lang siya nakakrib. Sa gabi, nandito na kami nakahiga. Ayan si Pangit. So, ayan. Nahiga na kami. So, ito, time check. Ayan, katatapos lang yung dumede ni Sky sa battle sa Nambona. Kasi dumedede siya sa akin. Kaso, ano siya, makulit siya habang dumidede, magalaw-magalaw. So, nag-side lying breastfeeding kami ni Sky kasi nakita ko sa TikTok na pwede naman pala yun. Tsaka dati kay Justin, ganun ako magpadede, nakahiga lang ako. Para, hindi nakakangawit kasi pag ganito kaming dalawa, pag nag-breastfeed, grabe. Minsan isang oras kalahati, ang sakit na ng likod ko. Tapos, grabe, antok na ako. Yung si Sky, sarap ng tulog. Ako talagang antok na antok. So, nakita ko pwede naman pala. Kasi dati hindi naman ako takot, ngayon medyo nakakatakot eh. Pero pwede naman pala side lying. Tsaka malaki naman yung dibdib ko kaya medyo abot naman ni Sky. Mahina nga lang talaga yung gatas ko mga marites. Hindi siya nasusolve kanina habang dumidede. Galaw siya ng galaw. Sabi ko baka hindi siya satisfied. Kaya pinatimplahan ko ng bona. So pa-comment down below kung okay lang naman. So ayun. Ayun o. Sarap ng tulog niya na. Kasi busog na yan. Solve na yan siya. Solve ng Sky namin. Nakadede na. Nakabihis rin siya ng damit niya, pantulog. Time check is 9 o'clock na. Ito, tulog na siya. Mamaya, mag-video ulit ako para kung oras siya magigising. So, mag-start kami ng puyatan kasi kanina umaga, maghapon siyang tulog. Diba sabi ko naman sa inyo, gigising na siya pagpalit ng diaper at saka didede. So, ayun, maghapon naman sa akin lang siya dumede. Sa gabi mas madalas siyang gutom, kaya sa gabi siya nagtitimpla ng ng formula. Tsaka pagtapos maligo, minsan maga. Ganon. Pagka yung pawis ako, syempre madumi yung dibdib ko, hindi ko siya mapadede, kaya nagbona siya. Syempre kailangan malinis yung ating dibdib para pagdidede yung baby, di ba? So ayun mga marites, mamaya ulit kita-kits tayo mamaya, ha? Para sa pagpupuyat, a day in the life na kami ni Sky. See you later, alligator.
So, ayun. Bukas pala mga Marites, supunta sila. Marites Rio at si Marites Josie lagi naman nandito. Tagalaba namin yun siya dito. So, di ba wala akong maglaba, siya naglalaba. So, bukas supunta sila Marites Ay at Marites Rio. Dadalawin si Baby Sky. First time nila mamimit si Baby Sky. So, magabalaga din ako bukas kapag dumating sila. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya ulit. Mga Marites. So, ayan mga Marites. Mga Marites. Nilapag ko na siya. Tawa-tawa siya. Nilapag ko na siya. So, yan. Tulog siya ngayon. After 1 hour yan, gising na ulit yan. 1 to 2 hours gising yan. Ay, dito tagi-ismail ang bebe namin yan, oh. Ismail, si Sky. Ismail, bebe. Ito, nakatagilid siya para mas maganda yung tulog niya. Tsaka, in case na mag-sulay siya, nakatagilid lang siya. So, ayan. Diba? Laban ng pisngi na yan, oh. May pisngi-pisngi na yan. Bebe ko nga, nagagigil ako dyan, eh. Ito rin, oh, nakakagigil mo ko, oh, sa panghiga, oh. Sana all. Hindi na pupuyat. Napupuyat yan. Pero, mas marami yung tulog kaysa sa puyat. Utusan ko lang yan kapag may kukunin, ganon. Ayan. Mag-work na ulit yan sa Sunday. So, ako na lang magpupuyat kay Sky. Bawal siya mapuyat kasi may pasok siya sa work. So, ayan. Kita-kits tayo mamaya. Tulog si Sky na. So, hihiga na rin ako. Tutulog na rin ako para kahit paano makatulog ng ilang oras. Bubush! Time check. Yan natin. 10:36. So, ayan. Gising po si Sky. Nagdedede po kasi siya kaya hindi ko siya mapakita. Gising po ulit siya ay nagbe-breastfeed po siya sa akin. So, ayun kanina nag-video ako ng 9. Magna 9 tulog na siya. So, nung patulog na ako ng mga mga 10 siguro or past 10. Ayun, alam niya na matutulog na ako, nakaidip na ako, bigla siya umiyak, gumising. Ayan, dumedede na naman, no, diba? Isang oras lang mahigit yung tulog niya, nagising siya ulit. So, every 1 hour talaga yan, ganyan ang gawain niya. Alam na pag yung patulog na ako, saka siya iiyak. Ang sarap ng tulog niya, bigla siyang iiyak para dumede. So, hindi ko siya mapakita sa inyo kasi nag-breastfeed ako. Makikita niyo yung aking dibdib, bawal. So, ayan, time check is nagising siya. Mamaya ulit. Tulog na to maya-maya. Mga 11:30 siguro. May lalapag ko na siya. So, ayan. Mag-video ulit ako maya kung ano siya ulit magigising. Kita-kits tayo mamaya ulit, mga Marites. So, ayan yung buhok ko magulo. Hindi makapag ayos ang buhok kasi dumidede. Wala pa. Hello, mga Marites. So, time check tayo is oras na ba? Wait lang, tignan ko muna yung oras. 1:44 AM na, mga Marites. So, nagising na ulit si Sky. 2 beses na siya nagising. Hindi ko siya nabidyohan kanina kasi medyo nataranta kami. Dahil yung laway niya nagaano sa bibig niya. So, ayan. Si Papa niya ang nagpadede at naghihili. Nag-formula, nagbona. Nag-battle muna siya kasi tagal niya na nagdede sa akin. Kaso bitin pa rin siya kaya pinatiplahan ng battle. Pero nagdede na siya sa akin halos 1 oras. Ang tagal na nun, diba? Pero bitin pa rin siya. Kaya timplahan namin ng ng formula. So, ayan. Tulalay na naman siya. May nakamukha niya. Xerox copy. Tatlo sila magkakamukha ni Justin. Pinapatulog niya. So, malamang wala na naman kami tulog. Abutin na naman kami nito hanggang umaga na naman. Para na naman kami mga zombie. Actually, wala pa akong tulog kahit konti. Si Pangit meron na yan. Nakatulog na yan. Kahit paano. 9, natulog na yan. 1, 2. Nakatulog na siya mga 2 oras. Ako wala pa. Dahil patulog na ako kanina. Di ba nag-video ako? Bigla siyang gumalaw. Tapos ngayon, ang nangyayari, nakakatulog siya. Pero, magalaw-galaw siya. Yung alam mo yon, yung hindi siya na tulog na dire-diretso, hindi kagaya pagtanghaling tapat. Pagtanghali masarap yung niya, yung tulog. Dumi na naman. Masarap yung tulog niya pag tanghali. Kahit anong ingay namin dito, konting galaw tulog siya. Tsaka talaga masarap mahimbing, hindi kagaya ngayon pagkagabi ang tulog niya, Diyos ko po, pagalaw-galaw yung katawan niya. Siyempre tayong mga nagbabantay, hindi rin tayo makatulog na maayos, diba? Pag hindi rin mahimbing yung tulog ng baby. So
So, ayun, dumumi siya. Tuwing dumidede siya, yan, kasunod niyan, dudumi na siya. Ganun na nangyayari. Ganun naman daw talaga yung mga newborn, mga bagong panganak. Hanggang 1 month, 2 months, mga ganun. Hanggang 4 months nga ata yan eh. Ha? Lumuga na naman. Kaya yun, mga marites. Makakatulog na yan pag pinalitan. So, yun. Mamaya ulit. Kita-kits ulit tayo mamaya. Kung ano oras ulit siya gigising. Kung ano oras siya matutulog. So, yun. Mamaya na ulit. Pininis ako muna si Sky. Hello mga marites. Itsura ko. Itsura na walang tulog. So, ito si Sky. Dumidede. Gising na siya ulit. Time check tayo. Ano na? 5 o'clock na. 5 a.m. Advance yan 15 minutes. So, 5 a.m. na mga marites. Kanina, nagising na rin siya ng mga bandang 3 ba yun? 3 a.m. So, yun, nagdede ulit siya sa akin. Kasi tulog siya ulit. Yun, hindi ko na nabidyohan yun kasi antok-antok ka talaga ako. Nakaidlip na ako noon, nakatulog na ako ng isang oras. So, ito, nagwawala ulit siya. Nagising siya ng 5 a.m. Gutom na gutom siya. So, timplahan na namin siya ng formula kasi hindi nga sapat yung gatas ko sa yung breastfeed ko. Kaya, ito, pinaggatas na namin. Pang ilang timpla niya na to? Pangatlong timpla niya na to sa buong magdamag. Tapos, dumidete pa siya sa akin. So, ayan. Tingnan nyo naman. Nakita siya kapangit. Gutom na gutom. Grabe ang iyak niya. Kanina gumising talaga nagwala. Kaya antok-antok pa ako. So, nagutom po si Sky. 2 ounce na yung ano niya, yung timpla namin sa kanya. Kasi pag 1 ounce, hindi na, bitin na bitin talaga siya. Kasi bitin talaga yung gatas ko. Kaya yun. Parang ginagawa niya lang yung pacifier yung dibdib ko. Yung breast ko. Ginagawa niya pacifier na lang. Kapag malakas yan, sasolve siya. Pero kung mahina, wala talaga. Pacifier niya na lang. So, ayan, time check ha. Ang tulog ko po pa lang ay parang nasa 2 oras. Mula kagabi. So, ayun. So, pangit na nagbibidyo. Siguro, mamaya, bibidyo ulit tayo hanggang magliwanag. Tapos yun na. End na yung ating vlog. So, ayun. Kita-kits mamaya. So, mga marites, time check is 8 o'clock na mga marites. 8 a.m. na. So, dito ko na tatapusin yung aming video, aming vlog na a day in the life namin ni Sky. So, ayan, 8 a.m. Gising na siya. Nagdede na ulit. Sabaw na mukha o nagpupo. So, ayun. Ang ending ay puyat kami. Ang tulog ko ay 3 hours lang sa buong magdamag. So, ayan mga marites, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aming a day in the life namin ni Sky. See you next time sa aming vlog. Mamaya mag-vlog ulit ako kasi dito sila marites. Ayan, marites Rian, Tatis Josie. Sana makapag-vlog kami ng mga comedy. Pagsama-sama kami. Tapos makapag-tiktok man lang konti para naman makapag-video ulit kaming apat. Salamat. Thank you for watching mga marites. Don't forget to subscribe and click notification bell para update kayo sa aming bagong videos. Don't forget to like, comment down below, and share. Happy lang kahit puyat. Share, ayun na. Don't forget to like ulit. Don't forget to like, comment down below, and share. And ano ba yan? Kalimutan ko na. So, ayan, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye daw sabi ni Sky. See you.